Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, siguro napansin ninyo na ang ating pananampalatayang Katoliko, madami tayong yung tinatawag nating mga simbolo o mga bagay na ating makikita na nagpaalala sa ating pananampalataya. Ano po ang ibig kong sasabihin? Itong mga larawan at mga ribulto natin sa Katoliko. No? Siguro napansin ninyo, halatang halata naman na tayong mga Katoliko lang ang may mga larawan at ribulto sa simbahan, at maging sa ating bahay, maglagay din tayo ng mga ganito. Subalit ang mga ito, hindi ang lahat sa atin ang may magandang pag-iisip ang tungkol sa mga ito. Dahil ang iba nating mga kapatid na ngayon, hindi mga Katoliko na, iba ang nasa kanilang isipan kapag ang pag-usapan mga larawan at ribulto. Ito ay dahil sa Biblia kasi, may mga talata naman na nagbabawal sa mga ito. At yun ang dahilan kung bakit may mga kapatid tayong hindi Katolikos sa ngayon o hanggang ngayon, yun ang nasa isip nila na bawal daw ang mga larawan at ribulto sa ating pananampalataya. Kahit na ako noon, nang hindi ko pa nalaman ang mga sagot paliwanag Katoliko, ako din ay nag-isip ng ganon. Nagkamali pala ang simbahan sa paggawa ng mga ganito. Dahil ang linaw kasi sa Biblia, ang sabi ng Diyos sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5, na ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga ribulto kahit na anong hugis, kahit na anong larawan at ribulto na gagawin ng tao, ang Diyos ay nagbabawal nito. Pero mga kapatid at mga magulang, kung totoo iyan o tama ang unawa nila o natin, kapag ganyan ang unawa natin, na, nagkamali pala ang simbahang Katoliko. No? Kung tama ang ganyang unawa, na ganon din ang unawa ko noon ng munti kong iniwanan ang Katoliko, bakit may mga talata naman ng Biblia na ang Diyos ay nagpagawa ng ribulto? Halimbawa, Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22, nang si Moises isinugo ng Diyos sa paggawa ng ribulto ng keruben. Ilalaga ito sa ibabaw ng kaban. No? So, kung tama ang unawa, na talagang absoluto na ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga ribulto, bakit nagpagawa siya? Di ba? Siguro yung iba na nanood o nakikinig ngayon, nalilito na. Katulad din sa batas ng Diyos, nandyan din sa 10 utos, kasi yung pagbabawal kasi ng ribulto, nasa 10 utos iyan. No? Moral law iyan, di ba? Mga kapatid at mga magulang. Yun ding halimbawa, yung pagbabawal ng pagpatay. Oh? Thou shall not kill. Utos din ng Diyos iyan. Pero bakit may talata din ng Biblia na ang Diyos ay nagsusugo
sa pagpatay. Halimbawa, yung sa matandang tipan na yung makagawa ng kasalanang yung adultery. Yung taong magkasala ng adultery, ipapatayin. Nasa Biblia ito. At sa ganon din yung kapag ang tao ay lumabag sa utos ng Sabat, o pamamahinga, ipapatayin din. Bakit may ganong mga talata ng Biblia? Bawal ang pagpatay, utos ng Diyos, pero may mabasa naman, ang Diyos din ang nag-uutos sa pagpatay. Yung kaharian nga ni David noon, instruction nga, yung mga kalaban nila ipapatayin. Bakit ganon? Okay. Ang sagot, mga kapatid at mga magulang, actually, naalala ko yung kaibigan kong isang Muslim. Sabi ng kaibigan kong Muslim noon, hindi ko lang papangalanan, sabi niya, kaya nga ayaw kaming maniwala sa Biblia dahil yung Biblia nyo, mga Kristiyano, hindi sound ang itinuturo. Salungatan. Ang Diyos nyo ay nagbabawal ng ribulto. Ang Diyos nyo rin ang nagpagawa nito. Yan, totoo naman. Kung hindi natin malaman kung ano ang sagot paliwanag Kristiyano nito. Sagot paliwanag Katoliko nito. Talagang nakalilito. Salungatan nga, ang maisip natin kung hindi natin alam kung ano ang paliwanag sagot Katoliko nito. Biro nyo, sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pero may talata naman ng Biblia na siya ang nagsusugo na papatayin yung lumabag sa utos niya. Yung lalabag sa utos niya tungkol sa Sabat. Di ba? May talatang ganon, mga kapatid at mga magulang. So, ito, ito ang ating paliwanag Katoliko. Dahil nalaman ko kasi ang paliwanag, ang linaw naman, klarong-klaro naman, very clear naman. Kaya ako nananatiling Katoliko dahil nalaman ko na ang mga paliwanag, sagot Katoliko sa mga ganitong usapin, mga kapatid at mga magulang. So ngayon, umpisahan natin kung ano ang paliwanag. Now, yung utos ng Diyos tungkol sa pagbabawal ng mga ribulto't larawan, hindi ito ibig sabihin na yung absolute talaga ang tinukoy ng Diyos na bawal talaga ang paggawa nito. Dahil kung bawal talaga, absoluto ito, bakit ang Diyos nagpagawa? Nilinaw naman niya kasi kung ano ang ibig sabihin niya kapag magbabawal siya sa paggawa ng ribulto. Actually, mga kapatid at mga magulang, katulad lang ito sa ating yung pera, yung bagay na gagamitin natin sa pagbili ng isang bilihin. Halimbawa, pagkain, anong gagamitin natin sa pagbili ng isang pagkain? O pera, money, di ba? Ang ibig kong sabihin, may tamang kagamitan ang pera. Pero, meron ding hindi tamang kagamitan ng pera. Halimbawa, kung gagamitin natin ang pera sa pag-suborno, yung boot buying, hindi tama ang paggawa nito na gagamitin natin ang pera sa boot buying. Ganon din kung may susuguin tayong hired killer, na may taong gusto tayong papatayin at bayaran natin. Ito ang masama at hindi tamang paggamit sa pera. Pero hindi ibig sabihin na kapag may maling gamit sa pera, wala namang tama. Meron namang tama Kapag gagamitin natin ng pera sa pagbili ng pagkain, hindi ito mali. Di ba? So, ang ibig kong sabihin, ito ang premise natin. Ito ang
ang gagamitin nating batayan sa pagbigay paliwanag tungkol sa mga larawan at tribulto. Na ang tungkol sa mga larawan at tribulto, katulad lang ito sa pera, na may tamang paggamit sa pera at meron namang hindi tama. Ganon din ang tungkol sa mga larawan at tribulto. Ang tinukoy kasi ng Diyos sa pagbabawal ng ribulto kung gawin itong Diyos-Diyusan. Linaw naman kung ano ang pinahiwatig niya sa pagbabawal sa larawan at ribulto. Hindi ibig sabihin ng Diyos na bawal talaga ang paggawa ng ribulto sa tamang pakay, sa tamang intensyon, sa tamang kagamitan. Hindi ito ang sinukoy ng Diyos ang bawal. Ang ibig sabihin ng Diyos sa pagbabawal, iyon lang kung gawin natin itong Diyos-Diyusan. At wala namang aral ang simbahang Katoliko na kapag gagawa tayo ng mga larawan at tribulto sa mga santo, gagawin itong Diyos-Diyusan. Ano ba ang Diyos-Diyusan? Baka itanong ninyo kung hindi nyo alam. Ang Diyos-Diyusan kasi yung tinuring nating Diyos na hindi totoong Diyos. Yun ang Diyos-Diyusan. Halimbawa, yung magsasabi tayo, doktor-dokturan. Bakit inuulit-ulit natin? Dahil hindi totoong doktor. Di ba? Laruan. Laruan lang kasi. Di ba? Yun. Tarak-tarak. Laruan lang kasi, hindi totoo. Yun din, yung Diyos-Diyusan, yung tinuring nating Diyos na hindi totoong Diyos, yun ang Diyos-Diyusan. Ngayon, ang aral Katoliko tungkol sa mga ribulto, ang ribulto ba sa aral Katoliko, ginawa ito upang gawing Diyos para maging Diyos-Diyusan? Dahil hindi naman maging totoong Diyos ang isang ribulto, dahil ang ribulto kasi isang bagay lang na may simula. Samantalang ang Diyos na totoo, walang simula at walang katapusan. Walang kamatayan Walang simula ang Diyos at wala ding katapusan. Yung ribulto kasi, gawa lang kasi. Gawa lang ng tao. So may simula. So hindi totoong Diyos kung gagawa tayo ng ribulto na gagawin natin itong Diyos. Maging Diyos-Diyusan talaga ito na yon ang tinukoy ng Diyos na bawal. Pero ang mga larawan at ribulto sa Katoliko, hindi ito Diyos-Diyusan. Kaya hindi ito ang tinukoy ng Diyos na bawal. No? Meron bang aral ang Katoliko? Meron bang pare na nagsasabi na yung ribulto ni Maria ginawa natin para isipin o tratuhing Diyos? Wala namang ganong doktrina ang simbahang Katoliko. Babasahin niyo ang katikisim na libro ng Katoliko. Walang ganon. Walang ganon. No? Ang linaw. No? Kung gumagawa man ang Katoliko ng mga ribulto, ito ay naayon sa kung ano ang sistema, kung ano ang paraan na tinuro ng Diyos sa paggawa ng ribulto na hindi bawal. Hindi lang yung Exodo 25:17 hanggang 22 ang tinukoy ko na sa Biblia ang Diyos nagpagawa ng ribulto. Sa Números 21:4 hanggang 9, sa mga talatang ito din, ito ang very, very exact na bersikulo ng Biblia na kung maunawaan natin, nasa talatang ito mauunawaan natin ang aral Katoliko tungkol sa mga ribulto dahil yun naman ang turo ng Diyos. Tandaan natin, yung ribulto ng ahas, Números 21:4 hanggang 9, sino ang nagpagawa? Ang demonyo ba? Hindi. Sa tanong na kung sino ang nagpagawa ng ribulto ng ahas, sa talatang Números 21:4 hanggang 9, ang Diyos, mga kapatid at mga magulang. Ang Diyos ang nagpagawa nito. So kung absolute talaga na bawal ang paggawa ng mga ribulto, bakit nagpagawa ang Diyos? Pero walang sinabi ang Diyos na yung ribulto ng ahas na pinagawa niya, gagawin itong Diyos para maging Diyos-Diyusan. Walang ganong utos ang Diyos. Ang utos lang ng Diyos sa
pagawa, yung pagpagawa lang. Hindi upang gawing Diyos-Diyusan. Pero, nang ginawa na itong Diyos-Diyusan ng mga tao, doon na nagalit ang Diyos at pinaggiba na naman niya ito. Kung hindi ako nakalimot sa talata, 2 Hari 18:4, o kung nagkakamali man ako, unang Hari 18:4. 1 Kings chapter 18 verse 4, o kung hindi 1 Kings, 2 Kings. Basta sigurado ako sa chapter at verse 18 verse 4. Chapter 18 verse 4. So yun lang, baka narumble ko yung 1 Kings and 2 Kings na. Wala kasi akong kodigo na sa harap ko. Okay, hindi ako nagdala ng kodigo. Sa matandaan ko lang. So either 1 Kings or 2 Kings, basta ang chapter 18 verse 4. Ang talatang ito ang nagsasabi na kapag gawing Diyos-Diyusan ng isang ribulto, ito na ang bawal. Pero kung gagamitin natin ang isyong ito sa pag-atake, sa pagtuligsa sa simbahang Katoliko, nagkakamali kayo. Dahil walang aral ang katikismo ng Katoliko, walang aral ang mga pare na yung mga ribulto natin gawing Diyos-Diyusan. Kaya, hindi po sumalungat ang aral Katoliko sa turo ng Biblia sa pagbabawal ng mga ribultong Diyos-Diyusan. So, kapag ang nasa isip natin na ang Roman Catholic Church ay talagang nangangaral na ang mga ribulto ng mga santo, ginawa itong Diyos-Diyusan base sa aral, nagkamali tayo. Kung totoong Kristiyano tayo, iwas tayo sa mga kamalian, di ba? Dahil false witnessing ang pagsasabi o pag-iisip ng ganyan. Sasabihin nyo na yung mga ribulto ng Katoliko, Diyos-Diyusan, maling-mali po ito. Kung nagbasa tayo ng Biblia, love natin ang Panginoon, dapat nakatutok tayo sa katotohanan, hindi yung sa kamalian. No? Dahil ang ating Panginoong Hesukristo kasi is the truth, ang katotohanan. Kaya nga, ang napili kong gawing call sign sa radio, Veritas. Dahil ang Veritas kasi, Latin word kasi ito, sa English na truth, o sa Tagalog katotohanan. Gusto kasi natin magsasabi ng katotohanan, yun ang ginawa nating alias o call sign sa radio. So, dami nang nakakilala sa akin sa ganyang alias o call sign, no? Mga kapatid at mga magulang. Silbert ang pangalan ko at ang radio call ko, Veritas. Okay, mga kapatid at mga magulang, yun ang simpleng unawain, no? Ang simpleng unawain. Dahil kung tama kasi ang pagbasa natin at pag-uunawa sa 10 utos, kung ang paksa ay tungkol sa mga ribulto, ganito kasi ang sequence sa mga bersikulo. Yung pagbabawal sa ribulto na kahit na ano, mababasa natin ito sa verse 4 ng Exodo Kapitulo 20. At yung pagbabawal naman sa pagyukod o sa pagluhod nito, no? Sa pagluhod sa mga ribultong Diyos-Diyusan, verse 5. So, ang mga kapatid kasi nating mga hindi Katoliko, ang babasahin lang nila o unawain, iyon lang verse 4 at 5 sa Exodo 20. Hindi nila i-emphasize o hindi nila isama sa pag-interpret yung verse 3. Kasi yung sa verse 4 at 5 kasi, nagbabawal ang Diyos sa ribulto at nagbabawal din sa pagluhod nito o sa yung sa Bisaya payukbo, bawal. So kung ang dalawang talatang yun lang ang ating unawain, talagang maisip natin na nagkakamali ang Katoliko dahil naggumawa kasi ang Katoliko ng ribulto at lumuluhod naman sa harap nito. Di ba? Kung hindi natin babasahin ang verse 3, talagang magkakamali tayo. Ma-misinterpret natin ng Katoliko. Dahil nasa verse 3 ang tinukoy ng Diyos kung ano ang ibig sabihin niya sa pagbabawal. Dahil kung unawain natin talagang absoluto na
mali at bawal ang paggawa ng rebulto, bakit may mga talata ng Biblia na ang Diyos nagpagawa nito? Yung sinabi nila na ang totoong simbahan o templo daw ng people of God, walang rebulto. Mali po yun, mga kapatid at mga magulang. Ang exact na paglalarawan sa templo ng Diyos o sa simbahan ng Diyos, kung gusto ninyo ng halimbawa, basahin ninyo ang Ezekiel 41. Versikulo 15 hanggang 20. Ulitin ko, Ezekiel 41, versikulo 15 hanggang 20, na ang templo ng Diyos, may mga larawan at rebulto. Nilinaw pa nga, may mukha ng tao sa rebulto. At may rebulto pa ng leon na ginawang adornment. Mga kapatid, dahil yung leon kasi, kung pag-aralan natin ng Biblia, nagsisimbolo ito sa Panginoon. Hindi ko lang ilatag sa inyo kung bakit. Yun nga, dahil ang Biblia kasi gumamit naman ng mga salitang nagsisimbolo, katulad sa leon, no? Kaya nga yung bagong Pope natin, Pope Leo, ibig sabihin kasi sa leon, no? Ito ang ginawang simbolo kasi sa ating Panginoon sa Book of Revelation at sa ibang bersikulo naman. So, okay, yun. So, ang daling unawain ito kapag malaman natin ang key. So, ang suggestion ko sa inyo, kung babasahin natin ang tungkol sa pagbabawal sa idolatria, wag lang basahin yung verse 4 at 5 sa Exodo 20. Basahin din ang verse 3. Dahil nasa verse 3 ang ibig sabihin ng Diyos sa pagbabawal. Sa verse 3 kasi, sabi ng Diyos, huwag kang mag-isip ng ibang Diyos liban sa akin. O huwag kang gagawa ng ibang Diyos liban sa akin. Then, saka na yung verse 4 na nagsasabi ang Diyos, huwag kang gagawa ng kahit na anumang rebulto, at wag mo itong sambahin o yukuran o luhuran. Ang ibig sabihin, kapag i-sum up natin ang tatlong bersikulo, na kapag gagawa tayo ng rebulto, na isipin natin itong Diyos, gumagawa na tayo ng ibang Diyos. At maging Diyos-Diyusan na ito. Pero kung maggawa lang tayo ng rebulto, hindi lang natin isipin, hindi lang natin tratuhing Diyos, hindi ito Diyos-Diyusan. So, ang mga rebultong Katoliko, hindi ito Diyos-Diyusan dahil walang aral Katoliko na nagsasabi na yung mga larawan, ginawa itong Diyos para maging Diyos-Diyusan. Ang linaw naman, no? Huwag niyong burahin sa isip na yung Diyos-Diyusan kasi, yung bagay na ginawa nating Diyos na hindi totoong Diyos, yun ang Diyos-Diyusan. No? Ang mga rebultong Katoliko hindi Diyos-Diyusan dahil hindi ito tinuro na ginawa ito upang gawing Diyos. So, larawan o rebulto lang ito. Hindi Diyos-Diyusan dahil hindi tinuro ng mga pare na ginawa ito para gawing Diyos. Ano ba ang aral Katoliko tungkol sa mga sacred images? Yung mga sacred images kasi, nagsisilbing simbolo lang ito. O nagsisilbing representation. No? Dahil hindi naman turong Katoliko na yung rebulto ang Diyos. No? Yung luluhod tayo sa harap ng rebulto, sinabi ba natin, halimbawa, kahapon kapistahan ni Sr. San Vicente, kapag luluhod tayo sa rebulto ni San Vicente, sinabi ba natin, San Vicente, Diyos ka, yung rebulto mo na niluhuran namin, Diyos. Sinabi ba natin? Yung kapag mag-ask tayo, hingi tayo ng pabor ni San Vicente, anong sabi natin? Your San Vicente, nasa langit ka, pray for us. Anong sinabi natin? Yung rebulto ba niya ang sinabi nating Diyos? Hindi. Sinabi natin, San Vicente, nasa langit ka na, pray for us. No? Pray for us. No, yun, nagpapatunay din na hindi natin ginawang Diyos si Sr. San Vicente. Dahil kung Diyos pa siya, bakit mag-request pa tayo sa Kanya na magdasal siya sa Diyos? So, kung sasabahin natin, pray for us. Katulad din ito sa yung mga pastor ng mga born again, na yung mga
kasamahan nila, yung mga naniwala sa pastor nila, mag-ask sa kanilang pastor na mag-pray over sa kanila. Sila din ay nag-ask ng prayer intercession sa kanilang pastor. Ganoon naman din ang ginawa natin mga Katoliko. No? Nag-ask tayo ng intercession sa kanilang prayers sa mga saints in heaven. No? Dahil very effective ang sangguni natin o pag-ask natin ng pabor sa mga saints kasi dahil maganda ang relasyon nila sa Diyos. So, makatulong talaga sila sa atin, no? Sa kanilang mga prayers. Wala na tayong oras, mga kapatid at mga magulang. Itutuloy natin ito sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.